daw i-preserve ang integrity ng institusyon. Nung tinanggal nyo si Torre, lalong nasira ang institusyon ng pulis. Parang nawawala ng gana tuloy ang mga tao sa PNP dahil sa tingin ng tao, napupolitika dahil ang PNP ay kontrol ng isang politiko na kagaya ni Remulla. So ang sumisira ng integridad ng institusyon kagaya ng pulis ay hindi si Torre. Siya nga yung nag-angat ng paggalang ng tao sa pulis Si Torre nga yun di ba? Sinong nagsira ngayon? Nagpababa na naman. Si John Vic Remulla na isang politiko. Kaya ikaw, John Vic Remulla, kung sinasabi mong integridad ng institusyon, ikaw yung dapat na umalis kasi walang iya ka. Walang iya. Mahirap talaga pagka politiko yan Maraming mga wala kang, yung ginawa ni Torre, John Vic Remulla, hindi mo yan magagawa. Dahil ikaw ay isang politikong balimbing. Ikaw ay isang politikong oportunista. Yung ginawa mo kay Binay. Spokesperson ka ni Binay. Tumatakbo si Binay na presidente. Noong 2016. Tas, nung alam mong malakas si Duterte, 3 months or 3 weeks, 3 linggo, bago ang eleksyon, lumipat ka sa mga Duterte. Iniwan mo sa ere si Binay. Yan ang tatak mo, ang record mo, John Vic Remulla. Isa kang politikong balimbing. At tapos, e-epal ka dyan, nasasabihin mong, para itaas ang integridad ng institusyon. Anong institusyon na sinasabi mo? Dahil nung nawala si Torre, nawawala ng gana ngayon yung mga tao. Nasisira ngayon ang administrasyon ni Marcos. Maganda na sana yung puhunan ni Marcos, maganda na yon. Ano yung puhunan niya? Naibalik niya yung napakulong niya si Kibuloy. Napakulong niya si Duterte. At kahit papano, si Torre, kahit papano, nakikipag-usap sa Commission on Human Rights. Nawala na yung mga tukhang-tukhang na yan. O kung may mga nahuhuling mga drugs sa maayos na paraan. Hindi naman perpekto ang PNP. Pero at least, nababalik yung tiwala sa rule of law, sa batas. Yung tiwala sa pulis, sa hustisya. Na hindi ka na lang basta papatayin dyan. Kagaya ng ginawa ni Duterte, patay dito, patay doon. Di ba? Sinasabi ni Torre, mahalaga pa rin ang human rights. Sa ganong mga punto, di ba? Sa ganong mga punto, at yung mga nakaambang warrant of arrest, ni Bato at ni Bongo mula sa ICC, yan mga umuugong Sinong aresto dyan? Inaasahan ng Torre. Inaasahan ng tao. Inaasahan ng tao. Si Torre ang aaresto dyan. Diba? Pero dahil kay John Vic Remulla, ayan ang nangyari. Tapos sasabihin nyo ngayon, bibigyan naman ng posisyon. Malaki pa rin ang tiwala. At sinasabi ni John Vic, wala naman daw nilabag na batas. Si Torre, walang nilabag na batas. Wala naman daw masamang ginawa. So, wala naman palang nilabag na batas. Wala naman palang kapalpakan na ginawa. Walang masamang ginawa. Bakit nyo tinanggal? Yan ang tanong. Pwede naman kinausap nyo na lang yung tao. Di ba? Kung difference of opinion yun, tingin ko susunod si Torre dun Sir, medyo sablay tayo dito. Dapat nagkonsulta ka sa Napolcom. Bago mo to nilipat, ganito. Hindi, walang ganun. Tinanggal nyo. Tapos yung sulat ni Bersamin, kabastusan yun Kumpara sa ginawa ni Torre, di ba? Para sa administrasyon ni Marcos at para sa bayan. Hindi na lang sa administrasyon ni Marcos. Yung para sa bayan. Tapos sa isang sulat, napakawalang niya. Hindi man nakalagay doon kung anong dahilan. Sinasabi niya, effective immediately. O parang forthwith din ni Chis Escudero, di ba? Effective immediately, tatanggalin nyo yung tao. Pagkatapos ng lahat, di ba? Mahirap yung ganon. So ngayon, sabi ni Torre, maglilib muna siya, mag-iisip-isip. Nine-expect ba ng Marcos administration, tatanggapin na lang niya yan? Di ba? Mahirap yan Kumbaga, ang ginto at diamante ay nasa kamay mo na Marcos Pero mukhang itinapon mo yan. Ang nasa sayo ngayon ay mga tanso, mga peke na kagaya ni Remulla. Sa totoo lang,
Sino ngayon ang sumira ng integridad ng institusyon kagaya ng Philippine National Police? Si John Vic Remulla ang sumira ng PNP ngayon pagkatapos itong iangat ni General Torre at mabalik ang tiwala ng tao sa pulis. Sa isang iglap ay sinira ng isang bulok na politiko na kagaya ni John Vic Remulla. Di ba? O, sasabihin nyo, ipe-preserve ang integrity. O, anong na-preserve nyo ngayon? Wala. Nga. O, ngayon, napaka-popular ni Torre sa tao eh. Ha? Napaka-popular ni Torre sa tao. Mapipigil nyo ba ngayon ang mga tao? Hindi. Ha? Naipala na ba kayo kay Torre? Di ba? Hindi. Sa totoo lang, John Vic Remulla, hindi mo magagawa ang ginawa ni Torre. Wala ka sa kuko ng kanyang kalingkingan. Hindi pa sa kanyang kalingkingan. Ha, John Vic Remulla, wala ka sa kuko, miski sa kuko ng kalingkingan ni General Torre pagdating sa paninindigan, pagdating sa prinsipyo. Zero ka. At ewan ko, nagtataka ko, bakit nakinig sa'yo si BBM? Di ba? Mali ka na naman ang pinakinggan dyan. Ha? Kaya nga, di ba, nagdidiwang yung mga DDS, di ba? Pero medyo nalilito sila kasi sabi daw, bibigyan daw ng bagong posisyon. Pero sana, seryoso ka, BBM. Hindi dahil pampalubag loob lang. Di ba? Ano ba sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Bobby Puente Sarmiento, kung kailan na gumaganda ang imahe ng kapulisan, saka naman inalis si General Torre. Inggit, mahirap kalaban ang nasa likod yan. Sila John Vic, Aimee. Gusto niyang ilagay sa PNP chief ang bata niya. Kaya nga, bata-bata. Pati yung pati yung spokesperson na matagal na, yung 2022, spokesperson yun eh. Si General Pajardo. Jean Pajarda. Si Jean Pajardo, di ba? Jean Pajarda. O, Jean Pajardo, sorry. Mukhang tatanggalin din nung bagong PNP chief, si Jose Melencio Nartates, na sinasabing bata ni Amy Marcos. Ha? Pero sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si Nartates. Magagawa ba ni Nartates yung ginawa ni General Torre? Ikaw, John Vic Remulla, magagawa mo ba yung ginawa ni Torre? Pag inaresto ba si Bongo at si Bato, kaya mong nandun ka? Ha? Nandun ka ba, John Vic Remulla, kung aaresto yun si Bato at si Bongo? Kaya mo ba? O baka naman pag wala na sa posisyon si Marcos at nakabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan, si Sara, halimbawa lang, maya-maya makita niyo si John Vic, babalimbing na naman. Ha? John Vic Remulla, nabalimbing. Kasi wala ka pa namang napatunayan eh. Ano bang napatunayan ni John Vic Remulla bukod sa pagiging politiko? Wala. Kaya kung sasabihin mo, integridad, Remulla, wag mong gamitin yung salitang integridad. Ha? Wala ka nun. Si Torre ang merong integridad. Ikaw, wala ka. Umepal ka lang na politikong palpak. Balahura ka, John Vic Remulla, kasi sinira mo ang tiwala ng tao sa pulis dahil sa'yo. Ha? Wala, hindi mo naman din kayang banggain ang mga Duterte eh. Kaya mo bang banggain ng diretso ang mga Duterte, John Vic Remulla? Hindi mo ba alam na maraming sumusuporta sa administrasyon ni Marcos? Lalo na sa issue ng mga pagpapanagot sa mga Duterte. Kaya sinusuportahan si Marcos. Eh dahil nakikita ng tao, yan ang tama eh. Tama yung ginawa ni Torre. Si Torre yun eh. Si Torre talagang inilagay niya yung sarili niya sa sa apoy. At talagang inilagay ni Torre yung sarili niya. Ha? Dahil pag manalo si Sara Duterte, sigurado ako, isa sa unang gagantihan
ng mga Duterte si General Nick Torre. Hindi naman ikaw, Rimulya, ang nakasalang sa gitna ng laban, ng paghahanap ng katarungan ng maraming Pilipino, lalo na po sa issue ng EJK, yung ginawa ng administrasyon ni Duterte na makatakot-takot na pagpatay. Si Torre yun na nagbigay ng pag-asa sa mga biktima ni Duterte ng kanyang mga madugong patayan sa kanyang drug war. Si Torre yung nagbigay ng konting liwanag ng pag-asa na si Duterte ay ngayon ay nakakulong. Kaya wala kang ano diyan, wala kang ambag diyan, Rimulya, John Vic, wala kang ambag diyan. Oh, ano ambag mo diyan? Wala. Napunta ka na lang diyan mula sa Cavite, nilagay ka na lang diyan sa DILG. Pero si Torre ang nagsakripisyo diyan para itong mga Duterte, talagang pigilan sa kanilang kadiliman. Oh, di ba? Kaya ewan ko kay Marcos Ewan ko kung anong sinabi sa'yo, Bongbong Marcos. Dahil hindi nyo mapipigil ang tao pagdating ng 2028, si Torre mabango pa din. Ikaw, Rimulya, pwede wala, mabaho ka. Mabaho ka bigla. Tama ka, sir, ang galing mo, sabi ni Marlon Castañares.